itong lahat ay parte lamang ng persecution simula't simula pa dahil po sa mga ginagawa pong sa mga improvement na nangyayari. Baka marami siguro nagsiselos dito ay kay Pastor Attorney Kay. Alam mo naman, di ba? Napakagandang kingdom, napakagandang Yes. plano. O sino ba sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga leader natin ngayon, ang nagpapakita na ganyan yung vision para sa Pilipinas? Tsaka maraming nakakaalam na matagal nang nabasura yung kaso tapos bigla na lang nabuhay. Oo. No? Ang kaso. Kaya magtataka ka dito at hindi mo maiwasan na ang conclusion niyan ay magkakaugnay ang lahat dahil sa mga political persecution na nangyayari, no, dito po sa ating bansa. Makikita nila yun. Sino bang malimit ngayon na nape-persecute, nasasampahan ng kaso, narereklamo, nakukulong? Sino ba sa tingin ng ating mga kababayan? Kitang-kita malinaw na malinaw ang mga pangyayari, Attorney Kay. Kung sino pa yung gumagawa ng mabuti, Attorney Admar, ayun pa yung ginigipit, inuusik. Alam naman natin na si Pastor Mulat Pulapa ay talagang kontra, ano, sa mga korap, sa korupsyon, kontra sa mga teroristang CPP, NP, NDF. Dahil alam natin, yung pangre-recruit na ginagawa po nila sa mga kabataan, dinadala po sa bundok at inaarmasan, yan po ang nakakasira po sa kanila. Iba po dito sa kingdom, yan po yung turo. Yan ang binibigay, yan ang training na ibinibigay po ng ating pinakamamahal na pastor sa mga kabataan. Saan ka makakita isang kabataan mula pagkabata, tinuruan, supplied lahat ng kanyang pangangailangan, pagkain, pananamit, tahanan, tapos papaaralan ka pa, libre pa yan, attorney. Tapos at the same time, ituturo sa iyo mga salita ng Diyos. O, sino ba ang ayaw niyaan? Yung mga ayaw, alam naman natin, si Satanas lang, attorney. Yung mga kampon lamang, no, ng kaaway. Yun po. Pero ito po nakikita natin ngayon na si pastor ay ginigipit ng mga kalaban. O, saan ba kayo papanig? Sa kalaban ba kayo? O dito kay Pastor Kibuloy na lumalaban sa korupsyon, lumalaban sa mga teroristang grupo, sa CPP, NPA, NDF, lumalaban sa lahat po na nag-aalipusta sa mamamayang Pilipino. Di ba? Attorney, hindi lamang KOJC ang iyang pagmamahal niya. Marami pong Pilipino at higit sa lahat, kahit anong rasa, ay talagang minamahal at wini-welcome po ng ating pinakamamahal na pastor. Kaya nakikita natin na yung gawain, paglilingkod ng ating pinakamamahal na pastor, attorney, ay hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Yes. From Davao City to the world. Sino naman ipapadala mo doon? 'Di ba? Yung mga missionary workers, 'di ba? Yun yung mga magtutulong kay pastor para ipalaganap yung mensahe. Yun lang naman ang layunin po. Bakit po may mga missionary workers na naipapadala? Dahil po ang gawain ng kingdom ay buong sanlibutan, attorney. Yes. Totoo yan, no? Kaya nga, sabi dati ni Pastor, kung gusto mong malaman talaga, kasi may ibang, may iba-ibang boses, may iba-ibang opinion, kung totoo ba talaga si Pastor o ginawa ba talaga ni Pastor ito, yung mga akusasyon, sino ba talaga si Pastor. Sabi ni Pastor, simple lang talaga. If you want to have that sound judgment, malinaw po ang Word of God. You will know the tree by its fruits. A good tree will only bear good fruits. Bad tree will bear bad fruits. Yan lang po. Latagan na lang ng resibo. Ganyan po nakikita niyo po sa screen ninyo kung ano yung mga humanitarian activities na ginagawa ni Pastor. Since for ilang years, 20 years, 30 years, consistent po yan. At saka kung tumulong si Pastor, nakita niyo naman sako-sakong bigas, di ba? At saka hindi lang, hindi lang isang tao, 10 tao. Lahat ng tao sa barangay na yan ina-accommodate po. So, you will know the tree by its fruits. Wala naman nakukuha ang kingdom dyan At saka wala namang budget na binibigay ang gobyerno sa kingdom para lang tumulong dyan. Yan lahat po. Ang nangyayari, attorney, yung Si budget Pastor sana para doon ay ninanakaw, inaangkin Oo Kaya itong kay Pastor talagang tulong para sa mga kababayan, walang korupsyon. Totoo. So kaya nga, kung titingnan mo, minsan nakikita mo sa social media, nag-aakusa kay Pastor, kita mo, i-compare mo, ano ba yung accomplishment nito? Ilan na ba ang napakain nito ng mga bata? Ilan na ba ang napag-aral ng mga bata nito? 'Di ba? Ano bang
ilan na ba ang nabigyan ng tahanan ng may accuser na to? 'Di ba? Latagan na lang ng resibo. Yun nga, mismo ang word of God na po ang nagsabi, you will know the tree by its fruits. Kaya kahit makikita mo talaga, kahit ano pa ang lahat ng mga akusasyon na tinatapon nila kay pastor, tingnan mo, nakatayo si pastor, hindi natitinag, patuloy pa rin ang growth ng kingdom. Patuloy pa rin po yung kanyang mga salita na siyang tanging source ng strength ng bawat kingdom citizen, na kaming lahat, ang goal namin ay maging katulad po ni pastor, maging anak ng Diyos na talagang seryoso sa pagtulong, seryoso po sa spiritual business ng ating makapangyarihang Ama, ang ating Panginoong Hesukristo. Doon po nakatutok, katulad po ni pastor na aming modelo. So kung masamang tao si pastor, sa simula pa lang, pagkawala ni pastor, wala na rin siguro yung mga kingdom citizens, nagsiuwian na. Siguro nag-stop na rin yung pagtulong sa mga nasalanta, sa mga batang nasa mga abandoned children, nasa lansangan. Pero hindi Ang turo ni pastor, patuloy po yan, andito na po yan nakatanim sa puso at isipan. So balik tayo sa mga nag-aakusa, ano bang accomplishment nila? Ano bang mga bunga nila? 'Di ba? Kumbaga kung sa ano pa, wala silang mga moral Wala sa ascendancy 'Di ba? Oo, Wala sa katiting Walang talaga. karapatan, kumbaga, Oo attorney. nga, Tsaka kung titingnan mo, sila na nasa gobyerno, no, dahil sila yung mga nagpe-persecute nga dito kay pastor. Kung tutuusin, kung talagang napakagaling nila, napakayaman po ng ating gobyerno, no? Magkano yung budget natin? In fact, sa susunod na taon, 7 trillion daw po yung nakawin. 7 trillion daw po yung ilalaan na pondo para sa national government. Napakalaki nito. Kung kagaya sila ni pastor o kung mas magaling pa sila ni pastor at kung mas mabuti sila sa tingin nila kumpara kay pastor, napakalaki na ng kanilang output. Di ba? Makikita na yan at hindi na magrereklamo si Juan de la Cruz. Ito pa nga, na talagang pinagkasya sa abot ng makakaya ni pastor, katuwang yung buong membership ng KOJC, hindi lamang nag-limit doon sa KOJC community ang tulong, kundi lumabas pa at hindi lang lumabas pa dito sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, maging sa buong mundo. Yung ating gobyerno na trilyon-trilyong piso, hindi nga nila mahuli-huli dahil baka kasabwat din yung mga mismong magnanakaw na trilyon-trilyong piso na nga yung nawawala sa atin. Eto pa na tumutulong para maibsan yung paghihirap ng ating mga kababayan na dapat i-duplicate nila, dapat suportahan pa nila, dapat magtanong sila, paano mo ba ginawa yan na pastor na naabot mo yan kahit na meron kayong sariling KOJC community pero hindi ka nagdalawang isip, dapat nga magtanong sila pero hindi nila ginawa. Diyan mo makikita kung sino talaga ang mabuti at masama sa kanila. Oo nga. At saka may naalala din ako, no, na shinare din ni pastor. Sabi nga niya, na God is going to bless you in front of the people who broke you. God is saying to you today, they thought the pain would destroy you. They thought the rejection would silence you. They thought the betrayal would leave you empty. But they didn't know the Father is always with you. So what tried to break your spirit will become part of your testimony. The same people who overlooked you will witness the favor, the peace, the restoration I placed on your life. So I'm not bringing you back stronger so you can seek revenge. I am healing you so completely that your growth will speak for itself. The tears were not wasted. The waiting was not punishment, and the pain did not cancel your purpose. So you see, I am preparing a table before you in the presence of those who doubted you. You will smile again, you will rise again, and the blessing that is coming will remind everyone that the Almighty Father's hand was always on your life. So nakita mo talaga, no? So kahit ano pa po ang itapon ninyong mga akusasyon, lalo na si Satanas, na
inggit po sa katagumpayan ng hinirang na anak, si Satanas, na gusto pong sirain ang lahat ng achievement, lahat po ng tulong na ginagawa ni Pastor. Ito po, hindi lang po sa kingdom, no? Kahit sa Pilipinas at saka sa buong mundo, inggit na inggit po talaga si Satanas. Kahit po anong gawin nyo, wala na. Hindi nyo po matitinag si Pastor. Dandil na po si Pastor. Kasi yun na po ang buhay niya. Kumbaga, kahit ano pang akusasyon na itatapon mo, sabi nga ni Pastor, yung gold, yung diamond, ay mananatiling diamond. Diba? So, ganun po ang buhay ni Pastor. Kahit nga nasa kulungan, patuloy pa rin po yung latest na birthday celebration ni Pastor, which is ever since po nakadedicate na po yan na magiging birthday din, lalo na mga destitute children. Kasi marami po sa ating mga kabataan ngayon hindi nakapag-celebrate ng birthday dahil po sa kahirapan. Dahil po kinalimutan na sila ng gobyerno na busy po sa impeachment, na sana yung perang yan, inilaan na lang para sa pagtulong sa mga bata. Pero tingnan nyo, nakalimutan na sila. Hindi po si Pastor. Kahit po na inipit na, kahit na po nakinulong niya na si Pastor, pero andyan pa rin po si Pastor. Tsaka, Attorney Kay, si Pastor walang ninakaw sa ating gobyerno. Hindi siya nagnakaw sa pera, sa kaban ng taong bayan. In fact, siya pa ang tumulong sa gobyerno. Yes. So kung ikaw yung gobyerno, makakatipid ka sana na yung pondong ilalaan mo sana para dito, pwede mo pang itulong sa iba. No? Pero parang mas nahikayat ba silang magnakaw ng magnakaw kasi meron namang tumutulong. So ito yung malinaw dito. Wala pong ninakaw ang si Pastor Apollo C. Quiboloy sa gobyerno. Siya pa ang tumutulong sa atin pong gobyerno sa mahabang panahon. Kaya nga sabi nga natin, hindi selfish si Pastor. Pwede siyang maging makasarili sa loob lamang ng KOJC community. Pero hindi, pinili po niyang lumagpas doon. Tulungan yung mga nangangailangan kahit hindi taga KOJC, kahit hindi niya mga kalahi. Ipinapaabot, nagpapadala ng mga missionary worker para mai-spread ang love po. At kailangan ganito na kumbaga, dapat gawing modelo. Dapat nakita ng gobyerno na, uy, bakit ko uusigin ito? Dapat ito pa yung more ko na susuportahan at sasabihan ko na gayahin nyo ito at paano pa natin matutulungan para mas maabot pa ang tulong na ginagawa para sa ating mga kababayan, Attorney Kay. Tama. Yun nga, no? Yun ang masakit eh. Kung sino pa yung tumutulong, siya pa yung nasa kulungan. Yung mga magnanakaw, na halata na bilyon-bilyon ang ninakaw, sila pa yung, di ba, free. Sila pa yung, kung makapagsalita, akala mo talaga, inosente. Malaya sila. Oo, malaya sila. Malaya sila sa patuloy sa pagnakaw. Pero alam nyo, Yung walang ninakaw, may yun pang karma. talagang ikinulong. May karma. Alam nyo yan, di ba? So, nakikita lahat yan ng Ama, nakikita lahat niya ng tao, na kayong magnanakaw, na pilit niyong tinitwist yung narrative na as if kayo yung mga hero, kayo yung bida, kayo yung tumutulong. Pero hindi po sa panahon ngayon na moderno na may social media na, nakikita ng tao. Kaya nga, ang trust rating ng iba dyan, negative na. Dahil hindi nyo po... 0.000. Oo, 0.0000 na kahit ano pang papaganda nyo sa inyong optics, hindi nyo na po madideceive ang tao. Kasi, andyan na yung social media. So, kaya dapat talaga si Pastor, pero yun lang ang amazing talaga kay Pastor eh. Tinago na nila, kinulong na nila, pero ang pagtulong hindi mapigilan. No. Sabi nga ni Pastor, nobody can stop me from doing good. Nobody can stop me from helping the children. Nobody can stop me, diba, from helping this country. Kahit anong gawin niyo si Pastor, kahit na itago niyo siya, kahit na i-silence niyo si Pastor, pero hindi niyo talaga mapigilan. Pag ang mabuti talaga gagawa ng way, parang tubig yan eh. Diba? Na may maraming bato. Lulusot at lulusot yan kasi nature ni Pastor ang maging mabuti, nature ni Pastor ang matulungin. Dahil nga, sabi ko nga, if you just imagine, if you visualize
how will the Almighty Father live like if He is here on earth today? Just look at the life of the appointed Son of God. Yun talaga assurance mo. Kung talagang susundan mo yung buhay ni Pastor na walang biases, huwag mong pakinggan yung lahat ng paninira dyan, yung mga trolls dyan, yung mga bayaran dyan na may tinatago. Usually, CPP, NPA, NDF, yan eh. Bakit? Kasi dahil sa SMNI, yun ang, di ba, sa tulong ng pamamahal ng NTF-ELCAC at saka ng SMNI, Si Pastor mismo. Si Pastor mismo, andun, di ba? Sa Tapang, Oo. lumalaban sa mga Kaya NPA. naghihigantihan sila eh. Kaya kung ikaw matinong tao ka, gamitin mo yung wise judgment mo. Yun talaga, yun ang basehan. Mismo ang Word of God na talaga ang nagsabi, you will know the tree by its fruits. Etong nag-aakusa kay Pastor, yung mga NPA, ano ang mga kanilang ano ang mga accomplishment nila, makikita mo, maraming namamatay na kabataan. Di ba? Kahit sa gobyerno ngayon, nakikita nyo, mga nasa elementary, high school, pero may mga baril, nagpapatayan, nagsasaksakan, very violent. Pero tingnan niyo po yung mga bata na under sa care ni Pastor, na lumaki po sa Kingdom of Jesus Christ, sa pamamahala po ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Nakita niyo, puro love din po. Love begets love. Diba? Kaya sila po ang unang-unang volunteers. Wala po yung sweldo, volunteers po yan. Kasi it's, ripple effect yan eh. Kung ikaw nakatanggap ng love, gusto mo rin isauli by giving back love, lalo na sa yung mga neglected, lalo na sa yung mga walang-wala. So, ganun po ang turo ni Pastor. So, imagine dito sa loob ng kaharian, ang mga bata, sheltered. Ang iba nga, may isang nag-testify na hindi daw siya marunong paano mag-cross sa street kasi nga sanay sa very sheltered po ang mga bata sa kingdom. Ganun po, magmahal, mag-protect, magbigay ng safety and security at pinakamamahal. Tinuturing niya po kami ang bawat isa sa kingdom citizen na mga anak niya. Kaya nga, dami nagtatawag kay Pastor, Papang Pastor, hindi lang millions na nagsasabing Papang Pastor. Kasi po, ganun po ang turing ni Pastor, ang pagmamahal ni Pastor. Kaya nakikita nyo, instead, walang bisyo po ang mga youth, ACQ youth, kingdom youth. Instead, nakafocus po andyan sa pag-develop ng skills, sa music, how to glorify the Almighty Father, how to develop their skills, God-given talents, paano po makatulong sa nation building, paano makatulong para sa ating environment, kaya may tree planting, meron po tayong paglilinis sa mga esteros, sa mga streets, ganun po. Dahil turo po yan ni Pastor. Pero tingnan niyo po, i-compare niyo po sa mga kabataan ngayon na nasa labas, na hindi po under sa care ng ating pinakamamahal na pastor. Andyan po, violent, mga nagdodroga. Kaya at a very young age, nasa kulungan na. At saka imagine, sino pa yung nanaksak, yun pa ang binisita, no? So, kakaiba talaga ang pag-iisip, lalo ng gobyerno, mga nasa gobyerno ngayon. Oo nga. At balikan ko lang yung sinabi mo, Attorney Kay, na kung sino pa yung walang ninakaw, which is Pastor Apollo C. Kibuloy, siya pa ang ikinulong. Pero yung mga marami, bilyon-bilyon pong ninakaw, ay malayang-malaya. Malayang-malaya po sa kanilang mga opisina. Alam mo, alam natin na dahilan po kung bakit siya ikinulong. Dahil ayaw nilang magpatuloy si Pastor na magsalita laban sa kanila. Dahil mga corrupt sila eh. Yes. Kaya takot sila na ma-expose, no? Yes. Sa mga tingnan mo yung mga nangyayari ngayon. Kung sino pa yung nagsasalita tungkol sa maanomaliang flood control projects, yung corruption dyan, sila pa ang ginigipit. O, di ba? Exactly. Yan yung nangyari. Unang-una yan kay Pastor. Sumunod na lamang itong iba pang nagsalita ngayon na ikinulong, ginigipit dahil nga sila'y matapang. Tulad po ni Pastor na nagsasalita laban sa katiwalian ng ating bansa. Kaya patuloy tayong naghihirap dito sa ating bansa. Sino ba ang tao ngayon na dapat tumayo para sa mga Pilipino, para depensahan at ipagtanggol ang ating bansa? Dahil habang nagpapatuloy tayo sa ilalim ng administrasyon, parang nakikita natin, nararanasan natin ang hirap. No? Tumataas ang utang, marami tayong problema, dumadagdag ang problema, Attorney. Si Pastor Apollo C. Kibuloy ay nakakamiss po na mapakinggan dahil naalala ko nga noong unang State of the Nation address ng Pangulo ngayon,
Si pastor mismo nagsabi, kulang ito ng yung anti-corruption drive ng administrasyon, which is napakahalaga para po sa ating bansa, para yung pera, yung pondo sanang gagamitin para sa ating bansa, magamit ng tama, hindi mapunta sa bulsa ng kung sino-sino mga leader o politiko sa ating bansa. Tsaka into nation building si pastor sa Yes. mahabang panahon. So pag sinabing nation building, yung impluensya na nakikreate ni pastor sa pamamagitan ng pagtulong, no, mararamdaman niya ng mga kabataan mula pa sa pinakamabata hanggang sa mga kabataan natin, mga youth, no. Kita natin yung mga varsities, mga scholars ni pastor na naiparamdam yung pag-ibig at kabutihan. Sila rin sa future nila talagang daladala na nila ito. At sila rin ay pag naging successful sila, magbabahagi din ng kanilang kabutihang natutunan, naramdaman nila kay Pastor Apollo C. Quiboloy na sa madalit sabi, makakatulong sa gobyerno dahil mababawasan na yung magiging pasaway, mga pasaway dyan na magiging kriminal at kung ano-ano pa. So, dapat mas suportahan pa nga. Pero parang ang binibaby dito is yung mga kriminal, yung mga tiwali. Sila pa yung parang inaalagaan, pinoprotektahan. Yung mga kumakalaban sa mga kriminal at mga tiwali, yun pa ang mga inuusig. Yun pa, yung mga kinukulong, yung mga hindi nagnakaw sa pera ng taong bayan, yung nauunang nakukulong. Yung mga nagnakaw at ang epekto nitong pagnanakaw na ito ay maraming Pilipinong mga namamatay, nagdurusa sa kahirapan. Sila pa yung malayang-malaya. Kabaliktaran ang nangyayari, Attorney Kay. Oo nga. That's true, no? Totoo nga, yun ang masakit Walang moral ascendancy. Kung sino pa yung nag-aakusa, kung sino pa yung, kumbaga, dinidiin pa si pastor, paulit-ulit, yun pa sila yung mga magnanakaw, yun pa sila yung maraming tinatagong kasalanan, maraming oppression na ginagawa. Kasi, for example lang, naalala ninyo yung sa campaign, may during campaign, di ba, ni pastor dati sa nung last 2025 election. Sabi, sino ba yung may ayaw kay pastor? Bakit maraming ayaw? Malalaman mo kagad May listahan yan. Either yan, CPP, NPA, NDF. Yan, drug addict yan. Yan, corrupt yan. Dahil kaya galit siya sa zero corruption ni pastor. Diyan mo nakikita Di ba? Nababasa mo kung anong klaseng tao. O bakit, kung matino ka kasing tao, nakikita mo na si Pastor Apollo C. Quiboloy, ang laki ng contribution sa ating bansa. Kakaibiganin mo, magiging alay ko to, para mas mapadali ang pagtulong sa mga mahirap, sa mga nangangailangan. Pero kung ikaw may tinatago kang kasalanan katulad ng korupsyon, ikaw number 1 corrupt, talagang iipitin mo si pastor. Kasi pag sinabi ni pastor na zero corruption, liquidation by, hindi dapat, di ba? Kasi ang gusto nila, mag-liquidate ka, diretso na lang, di ba? Dapat may resibo talaga, di ba? Yun ang gusto ni pastor kaya gusto niya i-abolish yung Article 10 ng Senate Resolution. Kaya ayaw, pinipigilan. Lahat na lang may nakapagsabi nga na nag-house to house pa para lang siraan si pastor dahil ayaw nilang manalo si pastor nung dating eleksyon, nung last election, dahil takot nga sa zero corruption. Imagine, death penalty sa mga corrupt. So doon mo talaga makikilala. Bakit siya galit na galit si pastor? Ano ba ang mga prinsipyo ni pastor na pinaglalaban? At saka sino ba to? Tingnan mo yung mga track record ng mga taong ito. Magnanakaw. Example na lang, may PhilHealth na issue. Di ba? Hanggang ngayon, hindi pa siya naging accountable dyan. Hindi pa siya naging liable dyan, na may utang pa siya sa bansang Pilipinas. Hintay lang tayo kasi sa inyo ngayon. Pero bilog ang mundo. There's always a day of reckoning. So yun nga, kung makikita mo, sino pang iniipit nila si pastor, ayaw nilang palabasin si pastor. Kahit na nakikita mo na sa hearing talaga, kahit hindi masyado i-detalye na lang. Pero talagang right ni pastor right to bail, lalo na kung ang evidence is not strong. So, dapat talaga mabigay yun Pero, bakit? Sino ba ang nandyan ngayon? Sila yung magnanakaw di ba?
So doon mo talaga makikita na may battle talaga. At saka akala nila, lalo nilang tinatapakan si pastor. Hindi eh. Lalo nilang sinisira ang kanilang sarili. Nagse-self-destruction kayo. Kasi lalong nakikita ng mga tao yung pattern nyo, yung playbook nyo. Na mismong kayo, tinatabunan nyo lang yung pagnanakaw nyo sa pamamagitan ng pag-uusig, ipakulong ninyo yung mga inosente, yung mga low-lying fruit, yung mga madali nyong ibuli. Kasi si pastor, mabait. Si pastor, isang simbahan lang to. Hindi to manlalaban. Sige, yan, ipitin nyo yan. Pero itry nyo gawin yan sa mga siguro Muslim na lang. Sa ganun, na manglalaban talaga. Diba? Kaya pinipili din nila kung sino yung binubuli nila. Kasi si pastor ang turo, love your enemy. Diba? So, dyan pa lang. Self-destruction po ang ginagawa ng mga manguusig ni pastor. Kasi kahit po i-compare po ng lahat ng tao, sino kayo na nag-aakusa, at saka si pastor po na inosente, kahit po nakakulong siya, pero alam ng lahat dahil to sa political oppression, religious persecution, wala. Lalong nagsashine po si pastor. Ang kabutihan niya, lalo siya nakikilala ng mundo. Kaya nga, nung last baptism, di ba? Was that June 20? Di ba? Massive baptism. Thousands. Simultaneous po ang baptism. Hindi lang dito sa Pilipinas. Hindi lang sa Davao, hindi lang sa Visayas, sa Luzon, sa NCR, pati po sa Hong Kong, sa Malaysia, sa USA, sa Canada, sa Africa po. Ang dami-daming nagpabaptize. Kasi akala nyo sinisiraan nyo si pastor, nasisira si pastor sa pamamagitan ng mga akusasyon ninyo. Lalong naku-curious ang mga tao. Bakit nga ba, bakit nakatutok sila kay pastor? Pero bakit ganito ang iba yung mga akusasyon sa mga accomplishment niya, lalo naku-curious, lalo silang nakikinig kay pastor. Kaya nga sabi nila, bad publicity is still publicity. Kaya maraming salamat pa rin po. Dahil dyan marami pong nakinig, na-curious, at ngayon po na-baptize. Bagong kingdom citizens po. Kaya patuloy po ang paglago, ang pagdami ng kingdom citizens. At yan po, meron na naman pong another batch ng baptism. Kaya abangan niyo po yan. Hindi pa po tapos kasi ang iba, dami pong pumapasok tuloy-tuloy. Lalo na ginagawa niyo ngayon. Nagmamassive sharing na naman kayo sa mga akusasyon. Tapos, syempre, ang turing ni pastor, overcome evil with good. Ang ginagawa lang namin is, eto po, hindi namin kayo sinisiraan, pero binabalita lang namin kung ano ang good works ni pastor, ano ang ginagawa ni pastor, at saka patuloy pa rin ang pagtulong ni pastor. Yan po, big testimony na po yan. Marami na po, expect po, marami na naman po ang magpapabaptize. Kaya, sorry sa mga bleeding hearts dyan. Lalo kayong masasaktan. Kaya nga, attorney, kung ikukumpara mo si pastor doon sa mga senadora at mga kongresista na nag-aakusa at naghahatol na parang mga judge na dito sa kaso ni pastor, abay, ikukumpara mo, mas mataas pa rin yung trust at approval rating ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Patunay po yan sa mga bilang po ng mga member supporters ng Kingdom of Jesus Christ na lumalapit sila pa mismo. Yes. Nakita nila kung gaano kabuti pala si pastor. Ganito pala, tapos sinisiraan. Kaya pala, dahil naiinggit pala sila. Kasi nga, 0.0, po niya, rating yung senadora. Oo, pero nagpapasalamat tayo dahil nakita na po alam na ng taong bayan Alam na nila na ganito yung pattern na ginagamit. Siguro yung una, kasi parang first blood na inalay talaga para makita ng taong bayan si pastor Nakita po ninyo kung paano po ang ginagawang pag-atake ng gobyerno laban sa kanilang mga kritiko. At yan, sunod-sunod na po yan. Nakita na po natin yung mga ayaw pong lumuhod sa palasyo, yun ba? At hindi sumusunod o sumusuporta sa palasyo o sa mismong Pangulo ng Bansa, ay siguradong-sigurado po, magugurgur po kayo, makakasuhan kayo, o hindi kayo makukulong kayo, which is yan po nangyayari ngayon. Tsaka malinaw yung, yung pagkakainggit nila. No? Na imbis na tularan,
ma-inspire dito sa ginagawa ni Pastor Apollo C. Quiboloy, inggit yung nakikita nila eh. Kaya nga nababanggit nila na dapat wala na raw impluwensya. Bakit ba? Dahil gusto niya ng impluwensya? Kasi nga, nabanggit mo sa rating niya, 0.001 pa siya at nag-aasam na siya for 2028. Yun, dyan tayo na nakikita ninyo mga kababayan na yung mga nag-aakusa, lalo na dito sa ating butihing pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy, tingnan ninyo yung kanilang mga output. Tingnan ninyo yung kanilang mga resibo. Hindi yung namimigay ng tulong tapos may tatak doon, DSWD lang din naman. Ano ka, tagabigay lang, tagabuhat lang. Hindi naman pala galing Correct. sa'yo. Pero si pastor talaga, walang ninakaw sa pera ng taong bayan, pero na tumutulong at ang nag-aakusa ngayon na sa kanila, yun pa yung mga mga tiwali, yun pa yung mga tumatabon, mga nang-aabuso talaga. So dito natin makikita po mga kapartner yung pagiging inggit nila. Political persecution, alam naman po natin yan. Tingnan nyo na lang po yung mga naging ganap dito. Bakit nila tinatarget si pastor? Bakit nila tinatarget yung mga nagiging kritiko na imbis doon sila mag-target doble kayod sa paglaban sa mga kurap, yung kumakalaban sa mga kurap, yung hindi mga magnanakaw sa pera ng taong bayan, yun pa yung nauuna at mabilis na nakukulong at nape-persecute, Partner Jade. Totoo nga, no? At saka ito, gusto ko lang din i-share itong words of wisdom ni Pastor. Gusto kong basahin. Sabi niya, if no one sees you as an enemy, it means you're not important enough. If no one sees you as a threat, it means you're not strong enough. If no one talks behind your back, it means you're not outstanding enough. If someone is taking advantage of you, it means you have value. If someone isolates you, it means you are strong enough to stand alone. If someone imitates you, it means you are charismatic and influential. If someone slanders you, it means you are too prominent to ignore. If someone mocks you, it means you are already above them. If someone doubts you, it means you are pushing boundaries they can't imagine. Remember, all these things come from others not measuring up to you. Criticism is in fact a form of admiration. And when they try to silence you, it's a clear indication that your voice carries weight and your presence is too powerful to be ignored. Kaya nga, no, yung statement nga sabi mo, di ba, natatakot sila dahil sa impluwensya ni Pastor. Sila mismo aminado. Nakakulong na yan. Takot pa rin sila sa impluwensya ni Pastor, di ba? Ang lakas talaga. Hindi dahil sa si Pastor may Machiavellian na leadership. Love kasi ang pinapairal ni Pastor. Kaya yung love, unconditional love na pinapakita ni Pastor sa bawat kingdom citizens, hindi lang sa kingdom citizens, sa lahat pong nakakahalubilo ni Pastor, na-encounter ni Pastor, kahit hindi kingdom citizen, nature na po talaga ni Pastor, nakabalot na sa kanya yan. Kaya po, nakikita po natin na ganun din po ang sukli ng bawat kingdom citizens. Yung influensya ni Pastor, hindi pilit eh. Yes. Kumbaga, i-magnetizes lalo na yung mga good-natured people who has the same heart na with Pastor, yun po ang naiimpluwensyahan.